We declare that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Tayo po ay righteousness ng Diyos because of Jesus. Hindi po dahil tayo po ay pinasa po natin yung isang bagay at nakumpleto natin and naging victorious tayo sa sarili natin at natagumpay tayo at na-perfect natin yung isang bagay, kaya tayo naging righteous. Hindi po. Hindi po yun. Dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito po yung isang bagay na isa pong alam niyo po yung puso ko dinudurog at alam mo yung dinudurog, naiiyak ako dahil nakita ko kung gaano ako inibig ng Diyos. Yun po yun eh. Kung gaano tayo minahal ng Diyos, kung paano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, sobra. Kaya ang mensahe po natin ay the message of the cross o ang mensahe ng krus. Nakakatuwa nga kasi yung awit nila Brother Philip and Sister Jessica, yung alos mensahe, yun yung mensahe, hinamak at tinawanan. Diba? Ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos na kaligtasan ko. Kung titignan po natin, nakakaano lang po na, alam niyo po ba na, hindi po ako umiiyak, dati umiiyak ako dahil sa problema eh. Amen? Umiiyak ako dahil, puro na lang problema. Lord, sagutin mo yung aking mga dalangin. Lord, tulungan mo ako, gusto kong malutas to, umiiyak ako sa ganung bagay. Lord, may problema na naman ako, iiyak ko sa Lord. Pero ngayon, naiiyak ako dahil nakita ko na kung gaano niya ako minahal. Amen. Sabi nga ni Brother Raymart nung pares kami ni Kuya, lagi kami nag-uusap. Naiiyak ako sa awit mo. Yung awit na kinakanta niya na nilaban mo ako. Kung titignan po natin yung mensahe ng cross, iyak ka talaga. Kung sa iba, sabi nga, ito'y kamangmangan. Oh, ano yun? Naiiyak? Naiiyak siya sa ginawa niya. Pero sa atin, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa akin nililigtas natin. Amen? Grabe. Palapakan natin ang ating Panginoon. Di pa ako start pa lang, naiyak na ako. Pero napakabuti lang ng Lord dahil yung mensahe niya na nakapagpabago ng buhay ko, ito po yun. Amen? Ito po yun. Minsan, dumarating sa buhay natin, kala natin, yung mga bagay na malapit sa atin, yun ang makakatulong sa atin. Yung mga bagay na sa tingin natin na mas makapangyarihan sa mundo na to, sila yung makakatulong sa atin at pwede nating lapitan. Pero darating yung panahon na wala ka nang malalapitan. At ang isang pwede mo lang lapitan ay ang ating Panginoong Yesus. Wala nang iba. Amen? Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Basahin po natin ating mensahe sa 1 Corinthians chapter 1 verse 16. Tama po. Verse 17 to 18. Amen. Sabi dito, for Christ sent me not to baptize,
but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Hindi dahil sa kagalingan niya. Actually, yung bautismo po, hindi po talaga tinawag si Apostol Pablo sa pagbabautismo. Meron po mga tinawag sa pagbabautismo. At sila po talaga ay nagbabautismo. Alam naman po natin, sa panahon po ng Acts, chapter 2, verse 38, 3,000 po ang naligtas at lumapit sa Panginoon. Sila po ay nabautismuhan sa panahon na yon. Pero sa panahon po ni Apostol Pablo, nagbautismo po siya, pero iilan. Amen? Pero ito po yung focus niya na actually pinag-usapan niya namin. Ito yung tinatawag na maturity. Ito yung magbibigay sa atin ng pagiging mature sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya kung babasahin natin yung Ephesians chapter 4 verse 11 pababa, makikita mo doon. The knowledge, yung knowledge to the Son of God. Yung knowledge to the Son of God ang magbibigay sa atin ng maturity sa salita ng Panginoon at sa pamumuhay dito sa buhay natin sa mundong ibabaw. Amen? Dito po, bakit po sinabi, sabi dito, lest the cross of Christ should be made of none effect. Hindi dahil, alam naman po natin si Apostol Pablo po ay napakagaling niyan. Siya po ay isang estudyante ni Gamaliel na pinakasikat ng panahon na yun. Opo. Si Gamaliel po ay napakagaling na Pharisee po yan. At sabi nga nila, isang Sanhedrin, di ba? Yung mga hukom, sila yun. Napakagaling nila sa kung pag-uusapan ng batas o yung kautusan, doon sila magaling. At si Apostol Pablo ay estudyante ni Gamaliel. Siya yung pinakamagaling. Kasi sabi doon, ayon sa pag-aaral, bihira siya magkaroon ng estudyante. Siguro once upon a time lang siya magkakaroon ng estudyante. In every 1,000 na nag-exam, isa lang kinukuha niya. At ang malupit doon, si Apostol Pablo yun. At isa siyang Pariseo. Napakadalubhasa in terms of the law o kautusan. Kaya kung titignan po natin, bakit ganoon? Si Apostol Pablo po ay napakagaling sa kautusan, pero hindi siya doon tinawag. Nakita po ba natin? Si Apostol Pablo, ang galing. Kung bibigkasin siguro yung alam niyo po ba si Apostol Pablo ang pinakamaraming binabanggit na mga citas or scriptures, mga salita na galing sa Old Testament at ibinadala niya dito sa New Testament sa kanyang epistle. At makikita mo siya, sinasabi niya at nire-relate niya. At nakikita po natin na sa pamumuhay niya, hindi siya doon tinawag. Kahit magaling siya doon, pero tinawag siya para sa mensahe ng cross. Ano po yun? Sabi dito, sa 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us, which are saved, it is the power of God. Sa iba, yung preaching of the cross daw ay parang walang halaga. Parang kamangmangan. Kamangmangan lang to. Tignan po natin. Yan, di ba? Bigay po natin. Ito po yung part do, no? Meron 3 Yan, sige po. The 3 messages of the cross is the preaching of the cross. Ito po yun. Pasok ka isa. Bro, yan. Kung titignan po natin, kung sa pananaw ng mga Hudyo, ang kanilang Mesaya ay darating tulad ni David. Na nasa angkan ni David eh. Isang mananagumpay. Tatalunin si Goliath. Ganon. Sa panahon na yon, ang alam nila, ang sabi ng dumating na ang Mesaya. Nasaan? Hindi sila naniniwala. Bakit po? Hindi siya katulad ng may kaharian,
Di ba? Something strange. Sabi, parang hindi pwede to. Hindi ganito yung iniintay naming Messiah. Kaya para sa kanila, para sa mga Hudyo, stumbling block daw to. Katitisuran sa amin to. Hindi to naayon sa aming iniisip ng tagapagligtas. Kasi sa pananaw ng tao, ang tagapagligtas po ganito. Yung katulad ni Superman. May kapa at sobrang lakas. Makapangyarihan. 'Di ba? Katulad ni Julius Caesar. Yung sa Roma, sila yung mga mandirigma. Yun yung mga sa tingin nilang tagapagligtas ng tao. Amen? Pero sabi ng Bible, kung babasahin natin, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Para sa kanila, foolishness. Pero para sa atin, siya yung wisdom. Amen? Siya po yung karunungan ng Diyos. Kung babasahin natin, ituloy po natin ang basa. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. Nasusulat, sisirain ko, I will destroy yung katalinuhan ng mga matatalino. Tama po ba? Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sa 20, saan naroon ang marunong? Saan daw po ba naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Sino po ba yung eskriba? Sila yung mga matutuwid, no, di ba? Sila yung mga magagaling sa batas. Sila yung nagpapakabanal. Sila yung marurunong. Saan naroon ang mapagmatuwid? Nasaan ba dito yung mapagmatuwid? Sino? Sa sanglibutang ito, sino yun? Pag nararamdaman nyo na matuwid ka sa sarili mong gawa, kasama tayo doon. Sabi dito, hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kung titingnan po natin, yung karunungan daw ng Diyos, hindi nakilala yung yung karunungan ng Diyos. May napapansin po ba kayo? Dalawang karunungan. Yung karunungan ng Diyos ay yung ginagawa niya, pero yung isang karunungan ay si Kristo. Hindi nila nakilala si Kristo hanggang dumating yung panahon na gusto nilang patayin yung karunungan ng Diyos. Na siya yung Messiah na magliligtas sa Israel. Pero dumating yung panahon na itinakwil nila yung kanilang Messiah. Kung titignan po natin, mga kapatid, yung sa tingin mo na tama, hindi pala tama yon sa Panginoon. Tingin natin, ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang, di ba, ng mga magagaling na katulad nila ng mga sikat na mananakop. Di ba? Ganun po yung iniisip nila eh. Pero ang dumating po sa kanila, tignan po natin ang tsura. Sa tingin ng tao, talunan. Tama? Kung titignan po natin, yan ba yung aking tagapagligtas? Yan ba yung Messiah namin? Talo na kami. Nakapako. Nakapako at namatay. Grabe, no? Sa pananaw ng tao, teka, mali yan. Minsan dumarating sa buhay natin na kala natin tama, pero mali pala. Bakit? Hindi kasi tayo connected sa Panginoon. Paano tayo nagiging connected? Ito po yung Bible. Basahin po natin to. Ito po yung connection natin. Sabi nga ng Bible,
Sino yung Word of God? Sino? Mga kapatid. Si Jesus. Tapos sinasabi natin minsan, connected ako. Pero kahit kailanman, hindi mo man lang tumabasa-basa. Amen? At lagi natin ito sinabi niya. Basta sinabi niya, yun ako. Bakit hindi mo naman subukan yung sinabi ni Lord? Ito po yung salita. Basahin po natin. Na baka mamaya, naging isa na rin tayo sa tingin nating marunong. Sa tingin natin, kamangmangan yan. Ginawa ni Kristo? Wala naman yan. Tita mo nga, namatay sa krus ng Kalbaryo. Talunan. Sabi nga, mythology lang yan. It's a myth, di ba? Pero hindi nila alam ang ginawa ng Panginoong Hesus ay higit pa sa iniisip nila. Palakpakan natin ang Lord. Mga kapatid, bakit higit pa? Sila, ang panahon nila, niligtas sila nung panahon na yun. Yung buhay natin dito, tandaan po natin, ay napakaikli lang. Paano natin bibilangin yung eternal sa temporary? Ang eternal ay walang katapusan. Pero ang temporary ay panandalian. Ganon din ang ating kaisipan, limited. Ganon din ang ating pananaw, limited. Kala natin, yun. Pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, ito ang Bible. Basahin natin. Sabi ng Bible, di ba, may mga, doon, yung sinasabi na the paradox. Di ba po? Familiar kayo? May sino ba nakakarinig nun? Yung paradox. Sabi ng mundong ito, follow your heart. Pero sabi, follow Christ. Tama? Follow Christ. Ngayon, tatanungin mo, paano kung may papalo? Ito po, basahin mo. Nakasulat naman. Amen? Darating po yung panahon, di ba po, na alam ko po, ang bawat isa sa atin ay naniniwala kung ano yung sinasabi. Di ba? Dumating yung panahon na, sa panahon dati, ibalik natin yung tayo po ay wala pa kay Kristo or naniniwala pa tayo sa gawa natin. Mostly talaga ako kasi nung panahon na ako po ay hindi ko pa talaga tunay. Sabi ko, oo, nakilala ko na si Lord, pero siguro hindi pa buo. Nung panahon na yon. And doon nakilala ko ng buong buo. Meron akong buong buo. Nalaman ko na hindi pala yun ang sinasabi ng Bible. Dumating sa panahon na, follow your heart. Lagi ko sinasabi, follow your heart. Hindi, ano yung nararamdaman mo, ano yun? Pero hindi pala yun ang sinasabi. Follow Christ. Amen? May mga pagkakataon na yung pananaw natin, sa tingin natin tama, pero ito po ba yung nakasulat sa Bible? Amen? Balik po tayo. Sabi po dito, yung strange message ng message of the cross, ang pananaw ng mga Hudyo ay, sila po ay, yung in-expect nilang tagapagligtas or Messiah, yung tao na magliligtas sa kanila sa pagkasakop ng Roma. At siya yung magiging leader at ililigtas sila. Subalit, hindi po yun ang kalooban hindi yun talaga yung mensahe ng Lord. Kasi sabi nga, 'di ba?
yung thoughts ng Diyos at yung thoughts natin ay magkaiba. Ay yung ways natin at ang ways ng Diyos ay magkaiba. Ang pananaw natin, actually, ang pananaw natin, nung ako ay hindi ko pa nakikilalang buo ang Panginoon, dumarating po yung pagkakataon na sabi ko, Lord, karapat dapat ba ako? Every time na magpapunta ako sa magdadrums or tutugtog ako, sabi ko, karapat dapat ba ako, Lord? Iniiyak ko pa yan, Lord, makasalanan ako eh. Ngayon gagawin ko, Lord, sana maging karapat dapat ako. Tapos, okay na. Ngayon nagkasala ulit ako. Nagkamali ulit ako. And then darating ulit yung pagkakataon na, Lord, karapat dapat ba ako? Amen? Laging ganoon yung pananaw ko. At dumating din yung panahon na, Lord, may kaligtasan ba ako? Sino naka-encounter nun, mga kapatid? Maliligtas ba ako? Sa mga, kung titignan ko yung gawa ko, parang, sabi ng Bible, sabi ng kautusan, love the Lord thy God, di ba? With all your heart, with all your soul, with all your strength. Lagi akong late. With all your heart, tapos late ka. Tapos, di ba, minsan, dumarating yung pagkakataon, nagkakamali ka. Yung, kung titignan po natin, yung ating yung katayuan natin, in terms of the 10 Commandments, maliligtas ba ako, sabi ko. Dumating po yun sa akin. Hanggang dumating sa akin, sabi ko, hindi naman pala ako maliligtas, bakit pa ako maglilingkod? Bakit pa ako maglilingkod sa Panginoon? Kung hindi naman din pala ako maliligtas, anong silbi ng pagpapagod ko, pagsisimba ko, pagpapagamit sa Panginoon, pagpupuyat ko, pag-overnight? Anong silbi ng mga bagay na yan kung wala naman din pala akong kaligtasan? Dumating po yun, mga kapatid. Alam niyo po ba? Hanggang dumating po na nag-backslide ako. Yung sabi nila na backslide, ayaw na magsimba. Tapos sasabihin sa akin nila, Mama, uy, magsimba ka na eh. Ano pa ako nun eh? Kahit sinasabihan sa akin ako nila, Mama, magsimba ka na, may simba. Naririnig mo yung ano. Dumarating sa panahon. At nung magkasawa kami, may simba. Ang ginagawa ko po, natutulog. Tutulog ako. Kasi, wait ako sa ML eh. Alam mo naman, medyo po ako, ML player po ako hindi niyo ang mga kakalaro ko dyan. At marami akong mga skin. Pero, laging pong ganun ang buhay ko na lagi ako nagtatanong sa Lord na sabi ko, bakit kaya? May pag-asa ba ako? Ako ba nga ba ay maliligtas? Kasi, tas natandaan ko pa nga, may preaching na, no wrinkles, no blemish, ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Grabe. Lalo akong kinabahan. Yung future ko, naisip ko, sisimba ako, tas wala naman din nangyayari sa buhay ko. Diba? Ngayon, lagi ko iniisip, bahala ang Lord. Pero kung titignan ko sa kanyang pamantayan, amen? Kasi ang pamantayan ng Lord is yung 10 Commandments, di ba? Sabi nga, ni tuldok, ni quit, walang mawawala doon. Hindi yun mawawala. Unless ito'y mapulpil. Sino po nakakain sa Matthew chapter 7? Matthew chapter 5 yata. Sabi po doon, at less mapulpil yung bagay na yun. Ngayon, tinitignan ko yung sarili ko doon kasi siyempre ako po, minister na po ako. Basta mga ganun na. Minister po ako. Ngayon, every time na nasasabi ko na,
Teka lang. Kung titignan ko, iisa-isahin ko yung 10 commandments. Dito pa lang, sablay na ako. Dito pa lang, sablay na ako. Yung unang-una nga lang sablay na ako Love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Sabi ko, paano ako papasa? Sabi ng Bible, sa Mateo, ang kabanalan ng Diyos ay perpekto. Alam niyo po ba yun? Sabi ng Romans, chapter 3, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At naisip ko, lahat ng ginagawa ko ay walang halaga. Ngayon po, so dumating po yung mga tanong sa akin yun. Dumating yun. Habang dumarating yung pagkakataon na, syempre, naglilingkod tayo, continue tayo naglilingkod. Sabi ko, teka. Inahanap ko sa Biblia kung ano yung mga sagot. Naranasan niyo po ba yun? Na hinahanap mo, ano ba sagot? Ano bang susi? Ang alam ko kasing susi, meron 5. The 5 keys of salvation. Sabi, ako kung matatandaan to ni Marian, sabi ko sa kanila, makita ko. The pay, repentance, baptism in water, baptism in Holy Spirit, at saka holy life. Yung 4, nagawa ko na. Yung living a holy life, based on 10 commandments, sasabihin ko sa inyo, hindi ko magawa-gawa. Ang tanong, kayo rin ba nagagawa nyo? Taas po ang kamay. Sino po nakaka-perfect? At minsan naririnig ko, minsan naririnig ko na may nagsasabi na, bahala ang Lord. Kung maliligtas tayo, siya na ang bahala kung maliligtas o hindi. Bahala ang Lord. Sabi ko, hindi nga, sa tingin ko sa sarili ko, hindi ako karapat-dapat Paano kung maliligtas? Bahala ang Lord. Hanggang dumating yung bagay na ito, yung mensahe ng cross sa buhay ko. Ang dati, sa panahon na yon, alam niyo po ba na ang message of the cross sa akin, the death, burial, and resurrections, and that's it? May ginawa ang Lord. Yes, may ginawa si Jesus. Alam ko po yan. Pero, iba din yung gagawin mo. Yan ang pananaw ko po dati. Kasi sabi ko, yung ginawa ni Jesus, okay na yun, tapos na yun Sabi nga, finish Tama ba? Finish nga Ngayon, ang pananaw ko, sabi ko, siguro kailangan ko may gawin para maligtas. Hindi. Totoo yun. Di ba? Tama ba? May gagawin ako para maligtas. Okay. Totoo yun. Yun yung pananaw ko dati. Pero dumating sa panahon, yung nalaman ko yung mensahe totoong mensahe ng cross. Totoong mensahe yung Christ atonement. Yung pagliligtas ng Diyos sa atin, yung pagbabayad ng kanyang dugo, binayaran yung ating kasalanan. Kala ko dati, ang binayaran lang yung history. Nung tinanggap ko si Lord, at yung mga history na yun lang ang binayaran, and yung mga susunod, ikaw na, bahala dun. So, kung eternal life, paano? Yung free gift of God na eternal life. Sabi dun, through Christ Jesus. Through Christ Jesus. Wala nang iba. Walang sinabing, through you and with Jesus. Ganun po bang sinabi? Through Brother Roldan and Jesus. Through Christ Jesus. Kaya nga sabi nga meron isang pulpito na nakita ko, nakasulat doon, nakasulat lagi, nakikita ko, it's not about you. It's not about you. It's not about me, and it's not about us. It's all about Jesus. Amen. The love of God abounds in us.
Siya yung pag-ibig ng Diyos. Yung regalo na libre pa. The free gift na ibinigay sa atin. Kaya yung cross, yung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Isang nakakaiyak na bagay na makita po natin siya. Sample lang. No, andun ka dun sa Passion of the Christ, Jesus, di ba? Katayo ka dun. Pinahihirapan siya para sa'yo. Sabi nila, yung eternal life ay hindi kayang bayaran ng milyong-milyon at bilyong-bilyong pera. Yan po ang katotohanan. Kasi yung currency dun, ang currency dito, ay iba ang currency dun. Kasi yung gold dun, inapakan lang yun. Amen? Lahat ng karangyaan sa mundong ito ay hindi siya sapat sa ginawa ni Jesus. Amen po ba? Hindi po siya sapat. Bakit hindi siya sapat? Dahil ang binayaran niya ay yung stay mo, eternal, doon sa pinakamagandang mansyon, kung saan ginto ang inaapakan. Sabi ng Bible, ginto, may mansyon. Kung dito wala kang mansyon, doon may mansyon ka. Ang malupit, hindi mo yun pinagpaguran, hindi mo yun binayaran, at hindi mo yun pinaghirapan. Meron lang isang gumawa, and that's Jesus. And that's Jesus. Kaya kung bakit ako naiiyak, every time na, di ba, Brother Raymart, sinabi ko sa'yo, naiiyak ako every time na nilaban ako. Nakikita mo siya, hinahampas, tuklap lahat. Wasak ang likod. Amen? Na siya na umibig sa iyo, na minahal ka ng buong buo. At habang nakapako sa cross, ang sabi niya, patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Ganon tayo inibig ng Lord. Pero tayo, paano natin mapatawad ang ating mga kapatid? Grabe. Pero siya, nakapako sa krus, pinapatawad tayo. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Hindi ba nila alam? Di mo alam, tuklap na likod ko. Alam niyo po ba, nung kabataan ko po, pumunta po ako sa sa isang pastor, ang pangalan po niya ay Pastor Galimit. Sabi niya sa akin, ay galing, taga-Amerika yun eh. Tapos pumunta siya ng Israel. So ngayon, nung sinabi niya na, alam mo ba, na ganito kalaki yung pako na ipinako, digis daw, at mataba. At pinako yun, dito. Tas yung tinik daw, ay talaga daw, tuklap, baon daw. Makikita mo daw yung tinik dito. Kung ipupukpok sa'yo, pinukpok pa yun eh. Nilagyan siya ng tinik, sige, total, ikaw naman ang king of the Jews. Ito sa'yo, pak. Tas hinampas pa. Kung titignan mo yung dinanas ng Panginoong Jesus, iiyak ka talaga. Hindi ko na nga lang alam kung yung puso mo hindi maiiyak sa bagay na yon. Kapatid, na siyang umibig sa'yo, na siyang nagmahal sa'yo, na ibinigay ang kanyang buhay para lang ikaw ay mamuhay ng maayos. Sabi nga ng John 10:10, He will give life, and that life that He gave is abundant. He died for our sin, for us to live. For us to live. Grabe. Dito po tayo matatapos. Meron bilang minuto na ba? One is reconciliation. Ni-reconcile po tayo, ibig sabihin nun, tinanggal po yung pag-aalitan natin.
Nung tinanggal po ang kasalanan sa atin, ito po yung mababasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. God was in Christ reconciling the world to Himself. Tinanggal niya po kung mapapansin niyo po, yung tabeng, familiar po ba kayo? Sino po nanonood ng Passion of the Christ? Yung veil na umaharang sa Holiest of Holy of Holies. Di ba po? Tapos nandun yung the Ark of the Covenant, yung sa panahon ni yung veil. Ngayon, di ba? Nawasak yun, mga kapatid. Para tayo po ay makalapit na kay Lord. Amen? Next. Freedom from sin. Paano yun? Sabi dito, Romans chapter 6 verse 6, we know that our Lord old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. Kasamang napako ni Kristo yung ating kasalanan. Kaya tayo'y malaya na. Hindi na po tayo sinner, mga kapatid, ha? Nung tinanggap mong buo ang Panginoon, nanampalataya ka sa Kanya, hindi na po tayo makasalanan. Tayo po ay righteous sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Amen? Hindi ikaw, mga kapatid. Siya lang po. Next, death defeated. Bakit death defeated? Di ba po? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Death swallowed by triumphant life. Who got the last word, O death? O death, who's afraid of you now? Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, 55. Grabe ah. Yung kamatayan ay tinalo na ng Panginoong Yesus. Okay? Bakit? Kasi meron na tayong eternal life eh. Amen? Next, pangapat, new life. Sa Galatians chapter 2 verse 20, ito po yung ginawa ni Kristo. Okay? Mga kapatid, sabi ito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang pinamumuhay ko na ngayon ay yung pamumuhay kay Kristo. Kaya kung bakit, mga kapatid, sinasabi ko po na yung bakit tayo nakakagawa kay Lord, kasi nailigtas tayo. Amen? Hindi po tayo nakakagawa dahil kasi gusto natin gumawa, tapos kaya tayo gumagawa para maligtas tayo. Tama po ba? Hindi po ganoon. Kasi kung ganoon, sasabihin ko sa'yo, hindi ka maliligtas. Kasi kung yun ang basihan, sabi ko nga po sa inyo, kung yun ang magiging basihan, walang lamang maliligtas. Sabi ng Romans chapter 3, verse 23. Dahil walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 5, forgiveness. Then said Jesus, Father, forgive them for they know not what they do. At mababasa po ito sa Luke chapter 23, verse 34. Next, adoption. Tayo po, kung bakit napapansin natin, no, na pwede na tayong tumawag na ama. Diba? Aming Diyos, aming Ama. The Abba Father, Papa. Diba? Daddy. Bakit? Kasi yung adoption. Ito yung mababasa po natin sa Romans chapter 8, verse 15 to 17. Yung spirito, the spirit of sonship, bro, di ba? Sinasabi ko sa'yo, spirit of sonship nasa atin na. So, pwede na tayong tumawag, Father. Tandaan po natin itong sinasabi ko sa inyo, ito po yung mga karapatan nyo. Ito po yung karapatan natin. Naniniwala po ba kayo na karapatan nyo to? Kasi binayaran to ng Lord. Parang pag bumili ka ng pumunta ka sa
nag-eat all you can ka. Ito, binayaran mo, eat all you can. Tapos, ang daming pagkain. Teka lang, ito lang kakainin ko. Baka hindi pa bayad yung iba. Mga kapatid, di ba? Ito yung, pwede bang kumain sa iba? Boss, bayad ka na po eh. Eat all you can po yan eh. Di ba? Pati po yung drinks, pati po yung ice cream kasama po. Karapatan nyo yan, karapatan natin, dahil ito'y binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? 7. Yung the Paul andan. Yung ginawa po ni Adam ay inandan ng ating Panginoong Yesus. Kasi sabi, di ba po? Dito sa Romans chapter 5 verse 15, but the free gift is not like the trespass, for if many died through the one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded. Yung ginawa ni Adam, nung simula na tayo'y manampalataya kay Kristo at naniwala, kasi kailangan the one who believe, ang laging sinasabi ng Bible, kung hindi ka naniniwala sa ginawa ni Kristo, hindi mo yan makakamit. For example, yung sa Eat All You Can, ganito po, nagbayad ka, $999, may promo. Instead na 1 to 999, nagbayad ka. Ngayon na kumain ka, nakita mo isa kumakain doon, kinuha mo, kumain ka. Ngayon, sabi sa'yo, bro, kainin mo lahat yan. Hindi ako naniniwala. Baka magbayad ako ng sobra. Nasa 999 na to eh. Puro stick eh. 999 itong binayanan ko. Ngayon, sobra-sobra. Sabi mo, nung kinumpute ko, kasi kumakain kasi ako ng steak eh. Sabi niya, nung kinumpute ko, total 999, mga kapatid. Tapos, ang sabi sa'yo, boss, kainin nyo pa po lahat yan, pati po yung mga ice cream, lahat po. Ay, hindi ako naniniwala sa'yo. Baka magbayad ulit ako. Hindi mo tatanggapin yung bagay na yon kung hindi mo paniniwalaan. Alam po ba natin yon? Mamaya, sasabihin ko sa inyo. May binigay akong verse sa'yo, di ba? Yung sa dulo. Bro. Nasulat mo ba? Ayan. 8 muna. Seated in heavenly places. Sa Ephesians po ito. Tayo po ay nasa heavenly places. Yung kasama natin si Kristo doon. Sabi dito sa Ephesians 2:4-7. But God being rich in mercy because of the great love which we have loved us, even when we were dead in our trespasses, biro mo patay po tayo sa kasalanan made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us as with Him, seated us with Him in the heavenly places in Christ. Amen? Kasama natin. Last, healing. Sino may karamdaman dito? Binayaran din po ng Panginoon yan. Sabi ko nga kay di ba kay Tia Iin. Si Tia Iin po kasi meron po siyang malubang Sabi ko, Tia, paniwalaan mo lang ang Lord. Maniwala ka, magtiwala ka sa Kanya na ikaw ay pagagalingin dahil ikaw ay pinagaling na. Sabi ng Bible, binayaran na po yan sa Isaiah 53 verse 5. By His stripes, we are healed. By His stripes, we are healed. Amen. Sabi nga ni Tia, tama po. Ang lakas ko na. Parang ang lakas ko na, sabi niya. Grabe. Kailangan lang nating manampalataya para tanggapin yung bagay na yun. Last, 10. Sanctification. Ito yung malupit yung pinaglalabanan ng lahat. Kabanalan, Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, yun.
but by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. Tayo po yun become wisdom from God. And righteousness, and sanctification, and redemption. Ano po ba yung hinahanap natin? Because of Jesus Christ, we are righteous, we are sanctified, we have redemption in Christ. Mga kapatid, narinig niyo po ba yung sinabi ni Mr. Jerby kanina? The just shall live by faith. The just shall live by faith. Napakalinaw ng salita na dapat daw ang matuwid ay namumuhay sa pananampalataya. Amen? Not by feelings. Ako kasi, sabi ko nga, yung feelings ko, parang hindi ako karapat-dapat kay Lord eh. Hindi ako karapat-dapat. Ito lang po naano ko lang din po to. Natatandaan ko po, meron po akong si Minister Jerby, sabihin ko na. Si Minister Jerby, lagi siyang umiyak. Sabi ko, ba't ka umiyak to? Sa isip ko noon, lagi siya nagpapaliwanag about sa ginawa ni Jesus Christ, pero umiiyak siya. Sabi ko, may problema lang yata si Mr. Jeremy. Iniisip natin dati na, ano kaya yung nararamdaman niya, bakit hindi ko nararamdaman? Bakit every time na pinapaliwanag niya yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, kung paano siya tinubos, kung paano siya inibig, kung paano siya minahal, kung paano ibinigay ang lahat sa Kanya, kung paano namatay si Kristo, kung paano siya naghirap para sa iyo, umiiyak siya. Amen? At yung bagay na yun, na lagi kong tinatanong, naiintindihan ko. Napakasarap umiyak sa pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, mga kapatid. Napakasarap na isigaw, Lord, the best ka. Lord, ikaw, yung pinaka-the best na regalo na ibinigay sa akin. The best ever. Amen? That I ever have. Sabi nga, wala na. Siya, walang halaga kahit may trilyon ka ngayon. Wala yun. Pero yung buhay mo naman, sabi, yung kaluluwa mo ay doon. Saan? Ay impyerno. Walang halaga lahat. Pero the best ang Lord. Ibinigay niya yung pinaka-the best na regalo sa atin, mga kapatid. Now I know. Amen? Now we know kung sino ang tunay na umibig. Na inilaban, sabi nga, ako'y nilaban mo, mabubuhay. Saan? Sa biyaya ng pag-ibig mo. Kay ganda. Ang ganda ng boses Kay ganda. Grabe. Naiiyak lang ako. Naiiyak ako sa biyaya ng Diyos. Sarap mamuhay sa biyaya ng Diyos. Amen. Ang sarap mamuhay sa biyaya ng Diyos. Napakasarap mamuhay sa biyaya ng Diyos. Bakit po? Alam mo, na ikaw ay pinatawad, minahal, inibig, namatay siya para sa iyo. Ginawa niya ang lahat para sa iyo. Amen. Ibinigay niya, tinis niya ang sakit. Grabe.
na hindi mo ma-imagine kung paano mo titignan siya, na siya ay pinahihirapan para sa'yo, mga kapatid. Kung bakit ang tao nag-uumapaw sa pag-ibig, dahil kung nakikita niya kung paano tayo iniibig ng Diyos, mga kapatid. Yan ang gusto ko yung paliwanag lagi. Minahal ako ng Lord ng sobra-sobra. Kala ko dati, ginawa lang ni Lord yan. Di ba? Yun ang ginawa ng Lord yan. Oh. Okay na yun. Tapos ako naman, it's my turn. Hindi pala my turn. No. It's my turn. Forever. Ako na lahat. Grabe. At napakabuti ng Panginoon. Hindi ko, sobra na ako sa oras. Grabe, pero that's the love of God abounds in us.